Isang magandang umaga po sa bawat isa. Narito muli ang Pastor Fernand's Vlog na magtatalakay ng isang paksa sa oras ito. Bagong lahat ay pumunay manalangin. Mapagpalang Diyos na mapansalahat. Salamat, Panginoon, sa araw nito. Patuloy ka po naming pinupurit, pinapasalamatan at nalakila sa buhay namin, O Diyos. Samahan po kami sa oras ito sa aming pag-aaral ng salita at matuto kami sa iyong mga katotohanan. Salamat sa mensaheng uh, mahayag ngayon, Panginoon. Tunay na ikaw nagbibigay ng mensahe sa iyong lingkod, Panginoon, para ipahayag sa publiko. Maraming salamat, Ama, at let your Holy Spirit manifested sa bawat puso na makikinig sa oras ito, Panginoon. Captive their hearts, O God. Even kahit sino po makikinig, Panginoon, buksan mo kanilang espiritual na pandinig, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Yesus namin, Panginoon. Amen, amen. Pero siyempre, bago lahat, shoutout po muna sa ating pong huling pagtatalakay sa Satanology, Geraldine Vicente Lucero, Imelda Ibaños, Mary Ann Mongkawe, Pakit, Menicia Pangkulan, at Christopher Arellano, si Pastor. Christopher po. Ayan, so medyo inubugo tayo. Kahapon medyo hinirot tayo ng kaunti ng aking pong asawa. Ay medyo siyempre may pilay po so hindi po dahil sa pusa yan, hindi mayroon tayong pilay so nalamigan yung katawan natin, so kaya kailangan natin pa mahilot po. So ngayon tatalakay natin ay ang tinatawag nating revival po. So mahaba-haba itong usapan sapagkat napakalaga po sa atin po ngayon ang pagpalakas sa spiritual po. So tayo po idadako sa chapter 1, the restoration movements of the Holy Spirit. Sa Tagalog, ang pagpapanumbalik ng pagkilos ng banal na espiritu. So, kumbaga ito po yung nawawala na ngayon sa simbahan, o kung meron man, hindi gaanong pinapahalagan. Upang pahalagahan ng kasalukuyan at iba pang mga hinaharap na galaw ng banal na espiritu, dapat natin manawa ng kanyang mga galaw sa nakaraan. So, napakaganda. Ibig sabihin, ang nangyari yung pagkilos ng Holy Spirit, nung pinasto sila, nung baptismen sila sa upper room, yung 120 believers po. Sila po ay mga Hudyo. Hanggang sa dumami po sila, ang ganda po ng mga galaw ng Holy Spirit noon. Maging yung mga si Paul, naranasan ito, sina Pedro, na-experience ito. Napakaganda ng outcome, po. So maraming mga himala nangyari, maging yung pagbuhay ng patay, maging yung pagaling na may sakit, ay ito ay nagaganap kapag ang banal na Espiritu Santo ay kumilos na po. Yan. Kaya sabi dito, upang palagan ng kasalukuyan at iba pang mga hinaharap na galaw ng banal na Espiritu, dapat nating maunawaan ang kanyang mga galaw sa nakaraan. Ang sumusunod ay isang maikling ang sumusunod ay isang maikling pag-aaral sa iba't ibang, pag hindi ako nagpipreach, hindi ako inuubo. Pag magpipreach ako, inuubo ako. Ayan, hindi tayo titigil. Ang sumusunod ay isang maikling pag-aaral sa iba't ibang mga paggalaw ng pagpapanumbalik ng banal na Espiritu. Ayan. So yun yung restoration. So yung restoration ay dapat may balik yung pagkilos ng Holy Spirit sa bawat iglesia po at sa bawat believers. Ngayon tingnan mo natin ang ibig sabihin ng salitang restoration movement. Po? Definition of the restoration movement. The Webster's Dictionary defines restoration as reinstatement o muling itayo o establishment of something into its former position, condition, order, function, something dead was made alive. So sabi po dito, pag tinagalog po natin, sabi sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng restoration movement ay pagpapanumbalik bilang isang muling pagbabalik o muling pagtatatag ng isang bagay na dating may posisyon.
Yung sabihin ay ibalik ulit ito. Yung kalagayan, yung pagkakasunod-sunod at um, sabi dito, yung pagkakasunod-sunod at yung function niya, yung gamit. So, ang Holy Spirit po ay nawawala ng function sa church. Dahil sa ang tingin ng mga leader ngayon sa church ay basta't naniwala ako sa Holy Spirit, ito nga pong problema eh. Naniwala tayo sa Trinity, naniwala tayo sa pagka-Diyos ng Banal na Espiritu, pero the problem is, hindi natin binibigyan ng pansin yung kanyang mapagkilos. Ano po? Alam nyo, maging si D.L. Moody pala, ay magaling siya mag-preach. Maraming tao na nakakay siya, pero merong nagsabi sa kanya, naranasan ba ang bautismo ng Espiritu Santo? So, nung una hindi siya naniwala, pero nung siya po ay mabautismohan, lalo po siyang ginamit ng Panginoon. Alam nyo, huwag natin tanggalin yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa simbahan. Kaya tayong mga pastor, natin ang halaga, yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Alam nyo po, naramdaman po namin noong linggo, kaya po dumami kami hindi dahil kay Pastor Kim, hindi dahil kay Pastor Fernan, kundi dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu. At yung bakit nag-iyakan, maging pinibatahan, sino kapitan ng ay dahil nandyan yung pagkilos ng Holy Spirit. Lagi naming dinideklara yung God's visitation. Alam niyo po sa church, napakalaga yung God's visitation. Yung pagbisita ng Diyos, So, when we use the phrase restoration movement, sandaling ginagamit natin yung pariralang restoration movement. In this study, we are referring to a time when the Holy Spirit acts sovereignly. Yung malayang pagkilos ng Banal na Espiritu. So, ating tinatalakay yung malayang pagkilos ng Espiritu Santo sa kanyang simbahan para ito ay i-restore. Ano po? Alam nyo bakit sinabi ng Diyos dun sa Sardis na akala mo ikay buhay pero patay ka kasi wala pagkilos ng Banal na Espiritu. Gusto mo walang bisyo, gusto mong magkaroon ng kapayapaan yung bansa, Holy Spirit lang ang kailangan. Ba? First, the presence and righteousness of God. So una, yung presensya ng Diyos at yung katwiran ng Diyos. Ano po? Yun. Pangalawa, the biblical truths which for a season have been forgotten. So kung bakit so dapat ito ay kung bakit kailangan muling ibalik ito, yung restoration movement, yung pagkilos ng Holy Spirit, sapagkat minsan yung presensya ng Diyos at yung katwiran ng Diyos nawawala na sa simbahan. Ano po? Nagiging lang tayo, liturgy. Tayo, nakakasamba tayo, pero ang ganda nilang walang pagbabago ng puso. Anong sabi ng Diyos kay Ezekiel 36:26 Sabi doon ay ang puso niyong bato ay maging pusong malambot dahil sa Banal na Espiritu. Po ba? Ang nagpapadami po ng church natin, ng mga member natin ay ang Banal na Espiritu. So hindi po tayo. So, marami tayong effort na ginagawa, pero kung hindi mo recognize ang Holy Spirit sa buhay, ay baliwala. Importante yung makagawa siya. Ano po? So, naniniwala tayo, marami tayo mga pastor, naniniwala tayo sa pagka-Diyos ng Holy Spirit, ng Diyos ay persona, pero hanggang dun lang. Pero hindi natin na-recognize siya. Ang tanong, meron ba tayong Holy Spirit talaga? Ngayon kung sasabihin natin meron, ang tanong, pinaghari ba natin siya? Hinayaan ba natin ang Banal na Espiritu yung makagalaw sa simbahan? Ano po? So, napakalaga po ito. Second, the biblical truth switch. So, kapag ang Banal na Espiritu ay kumilos, ang dapat na mangyari dyan ay yung biblical truth talaga, yung katotohanan ng Biblia. Tamang doktrina, ano po? Kaya po naging kulto marami sapagkat yung biblical truths wala na. Ano po sabi ni John, the Beloved? Ano po? Yung sumulat ng 4 na aklat, gospel. Isa sinabi ni Juan na binigyan din niya, ang tunay na anointing ng Holy Spirit ay yung tamang doktrina. Hindi matatawag na anointing ang isang pangalan sa salita ng Diyos
kung hindi tama yung doktrina. Di ba? Siyempre hindi hiwalay ang Holy Spirit. Importante ano. For a season, we have forgotten. So sa mga kapanahunan, nakakalimutan na yung biblical truths, neglected or ignored, at kinakaligtan o ayaw talagang intindihin, or which Satan, through deception, has tried to discredit, steal, or destroy. Na kung saan ay maraming ang simbahan natin dinaya na Satanas, ano? Yun. Na kung saan ay pinapawalang halaga niya yung gawain ng Panginoon. Ano po? So sabi rito, kapag ginagamit natin ng paralang kilusan ng pagpapanumbalik, o pag sinabing kilusan, isang, kumbaga, samahan din, ano, yung movement na tinatawag, pagkilos, ano po. Sa pag-aaral nito ay tinutukoy natin ang panahon ng Banal na Espiritu ay kumikilos ng may kapangyarihan sa loob ng simbahan upang maibalik. Number 1, ang pagkakaroon at katwiran ng Diyos. Yun yung dapat maibalik, ano, yung magkaroon ng katwiran ng Diyos. At magaganap lang ito kapag ang Banal na Espiritu po ay pinaghari natin sa church. Kaya ito yung mababang usapan, ano. Sinadalan ko ito ay 5 buwan natin pag-aaralan. Pero kada magpipreach po tayo, ito yung ating tatalakayin about spiritual revival. Importante po yung tayo ma-revive, ano. Dahil minsan, meron tayong tinatawag natin papalapit na sa dead, spiritual dead, ano. Spiritual dead. Patay ang espiritu mo. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin wala ka espiritu, kundi walang function. Kaya kita natin yung buhay natin ganyan, ano. Minsan naging stagnant tayo, minsan tinatamad tayo, minsan mag-isa pa nanalangin, napapasin natin, ano. Nakakalimang minuto lang, ayaw na ng member, ano. That's on speaking tongues. Alam niyo, may speaking tongues po ay isa sa tools ng Diyos para makapanalangin tayo. Anong sabi ng Romans chapter 8? Di ba? Sabi po dito, ito maganda eh. Minsan, meron na ito ay second blessing. Wala pong second blessing na binabanggit, ano. Yung baptism ng Holy Spirit ay iba sa baptism ng tubig. Ano po? So, alam niyo ba ang Assemblies of God ang tunay, ang unang mga Pentecost. Tingnan natin sa Romans, ano po? Pero sana, yung mga Assemblies of God ay totoo talaga na yung pagkilos ng Holy Spirit, huwag niyong baliwalain. Kasi kayo talaga yung may porte pagdating sa sa larang pang-espiritual. Dito sa verse 8, chapter 8, yun. Sabi po dito sa verse 26, ganyan din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. O yung matindi, ano. Hindi rin manalangin ng nanalangin na nararapat. Ano ba yung panalangin na nararapat? Unang-una sa panalangin, kinakatagpo dapat natin ng Diyos. Minsan ang prayer natin, ay ano bang prayer request mo? Bla 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 bla, amen. Pero alam nyo, ang prayer po kasi dapat, ito'y pagpapalalim sa Diyos. Dapat ng Diyos ay maranasan natin, ano. Kaya importante po na hindi lamang tayo monolog, ano. Maraming monolog imbis na dialogue. Ikaw lang salita ng salita. Pero time na sa panalangin ay makinig ka rin sa tinig ng Diyos. Minsan ang Diyos gusto magsalita sa atin, pero bingi tayo, ano. Ano sabi rito, ano po? Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa parang hindi natin kayang sabihin. Ano po yung parang hindi natin kayang sabihin? That is speaking tongues, ano. Verse 27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siya nakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Nakita niyo po. Alam ng Diyos yun, ano. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos, ano po. So dito pala, kapag ikaw ay, kaya nga sa mga prayer meeting, importante din po na hindi lamang tayo request, importante, maranasan natin yung pagdalaw ng Diyos sa buhay natin. Palagi tayong dalawin ng Panginoon sa ating mga pananalangin. Hindi sapat na mag-request tayo. Kasi naging common na lang sa prayer meeting, request. Pero
Ano ba ang prayer? O, di ba? Minsan, alam natin ang prayer. O. Pero ang prayer po, sabi sa dictionary, dialogue between you and God. O, di ba? Yun. Isang pakikipag-usap. Isang pakipag-niig. Nandun yung pakipag-usap. Ano? At pag naipag-usap, hindi na ikaw nagsasalita. Ano kaya ang mangyayari kung ikaw lang kwento ng kwento? Pero, sarado naman tenga mo na makinig sa kwento rin niya ng kausap mo, ano mangyayari na po. So, importante po ito. Kaya napakalaga po sa atin ngayon, yung gawain ng Holy Spirit, maging sa pananalangin, ano po. Kaya napakalaga po nito, yun. At sabi dito, at ikalawa, kung saan Satanas sa pamagitan ng panlilinlang ay sinubukan na manlinlang, magnakaw, mangwasak. At pangatlo, ang kapangyarihan ng Diyos. So, minsan, para po makagawa ang Panginoon, ano ba nangyayari? So, pag nakagawa ang Holy Spirit sa buhay po natin, si Satanas, sa pamagitan na sinusubukan naman nilang, so, mawawala yung mga ganitong bagay. Minsan, kahit na tayo mga Kristiyano na, nalililang pa rin tayo ni Satanas, At pangatlo, ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung mga nawawala na simbahan, yung power of God. Ang pagpapanumbalik ng pagkilos ng banal na Espiritu ay tinutukoy din dito bilang haligi ng ulap. Yung pa ng haligi ng ulap, Yun. Sinasabi dito, the restoration movement is also referred herein as the pillar of cloud. So, ang restoration movement o ang pagkilos ng banal na Espiritu, yun, ay tinutukoy bilang pillar of cloud. Yung pillar of cloud, napakalaga. So, pagka hinahabol ng mga Israelita ng mga Egyptian, yung pillar of cloud ang kanilang gabay. Ano ba maganda sa pillar of cloud? Bakit pillar of cloud? Ang pillar of cloud ito ay medyo malamig, Kaya kahit may araw, hindi sila maaaring masaktan. Kasi, kumbaga, protection sila. Yung revival, awakening, visitation, rain. Napaganda sa saltang rain. Yung saltang wave, wind, or the new season of the Holy Spirit. Yung bagong refreshment, ang ibig sabihin new season of the whole new season. Pag sabi new season, ito yung bagong kapanahon ng banal na Espiritu. At ito hindi dapat mawala. Kasi tanda natin, this is the last days, At lahat ng paranig gagawin ng Satanas para wasakin ang simbahan. Pero kapag ang banal na Espiritu ay pinaghari natin, magkakaroon discerning spirit, malalabanan natin sa Satanas, Generally speaking, restoration comes when people repent. So, ang restoration, ang pagbabalik loob o ang pagkilos ng Panginoon ay magaganap kapag ang tao ng Diyos o ang buong bayan o buong simbahan ay nagsisi sa kalamang kasalanan at matakot sa Diyos o sa pamagitan ng kabanalan. Yun. Na siyang nag-uudyok sa ating mga puso o merong udyok. At tulad ng conviction. Sabi lang, hindi kailangan ng conviction. Ano yun? Ang conviction, hindi man ibig sabihin nakakulong ka, yung kinonvict ka. Ibig sabihin, yung pag-udyok ng Holy Spirit sa buhay mo, na maisip mo na mali yung ginagawa mo, Yan. As the result, the presence of God will come and manifest. Yun. In their midst, bringing conviction. Ang resulta po, ang unang, sabi nito, its primary goal, ang unang pangunahing layunin ng restoration movement ay para ibalik ang tao sa Diyos. Di ba? At ang resulta nito, yung presensya ng Diyos ay darating at kikilos sa ating kalagitnaan na magbibigay ng conviction sa tao. Ang conviction po ay ito yan Mararamdaman mo sa puso mo na kulang ka pala sa pagsisimba,
Ikaw pa rin nagkukulang na sa Diyos. Nakala mo tama ng ginagawa mo. Oh. Nung mangaral si Pedro sa 3,000 souls, ano po nangyari? Paano sila na-convert? Na-convert sila through conviction. Yung deliverance, napakalaga. Ang deliverance po, kung meron kang mga ginagawa ni Satanas sa buhay mo, papalayain ka sa karamdaman, financial na kahirapan, even our government. Alam niyo ba ang church ay pwedeng manalangin sa kapapayapaan ng church through the Holy Spirit? Ano po? Ang simbahan na puspos ng banal na espiritu o sinasabing spiritual church na tinatawag ay kayang manalangin na ang gobyerno po natin matahimik. Ano po? O, kahit sino nakaupo dyan, o di ba? O, pero kapag kayo mayroong gabay ng Holy Spirit, kapag diniklara mo, mangyayari ang lahat ng bagay. Ano po? Yung healing, o meron ding kagalingan, kaligtasan at mga pagpapala. Yun. Restoration also comes when the Word of God is upheld by His people. So, ang pagpapanumbalik o pagpapasigla ay nangyayari kapag salita ng Diyos ay ginagawaan ng kanyang bayan. Ano po? Shout out Brenda Llanto Copper. Shout out po sa inyo. Ano po? Yun. The knowledge of His Word will establish truth and balance from all kinds of deception and errors. So, ang kalaman sa salita po ng Diyos ay nag-aangat sa iyo patungo sa katotohanan at balanse sa lahat ng uri ng pandaraya at kamalian. Ano po? So, ang pwede lang mag-alis sa iyo sa kamalian hindi ang simbahan, kundi ang banal na espiritu sa pamagitan ng salita po ng Diyos. Ano po? As the scripture says, the truth will set the people free. So sabi ni Jesus sa John 8:32, ang katotohanan ay magpapalaya sa tao. The truth will set you free. Diba? So basahin natin sa salita ng Diyos at tayo natin ang Holy Spirit ay kumilos sa buhay natin. And finally, restoration comes when the Holy Spirit enables the church to enforce. So at kahuli-ulihan, ang pagpapasigla o pagpapanumbalik ay dumarating kapag ang banal na espiritu ay hinayaan ang simbahan. Hinayaan ang simbahan na enforce yung katagumpayan ni Kristo sa krus. Yun. And thereby, fulfill the great task of preaching. At gawin yung pagtatagumpay sa task of preaching the gospel of the kingdom of God. So, ano po sabi dito? Sa pangkalahatan, ang pagpanumbalik ay darating kapag ang mga tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan at takot sa Diyos na namumuno sa kanilang mga puso. Yan. So, merong kabandalan tayo. Ano? At ang pangunahing layunin ng Diyos, o layunin to ay upang may balik ang mga tao sa Diyos. Yun pala ang layunin ng restoration. Bilang resulta, ang presensya ng Diyos ay darating at magpapakita sa kanilang kalagitnaan, nagdadala ng paniniwala, paglaya, pagaling, kaligtasan, at pagpapala. Yun. Sabi dito, sa wakas, ang pagpanumbalik ay darating kapag pinapayagan ang banal na espiritu o pinapayagan ng banal na espiritu ang simbahan na ipatupad ang tagumpay ni Kristo. So, inuudyok ka ng Holy Spirit ang simbahan na ipatupad yung tagumpay ni Kristo sa krus. So, yung victory ni Christ. So, yung pala ang purpose ng restoration ng Holy Spirit ay kikilos sa simbahan para yung katagumpay ni Kristo sa krus, di ba, namatay siya, nagtagumpay na siya, ay matupad. Sabi rito, at sa gayon ay matupad ang kalanggawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Karan ng Diyos. So, ang layunin pala ng Ebanghelyo, o ang aral pa ng Ebanghelyo ay patungkol sa karan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus pala, sabi ni Jesus Christ, Ama namin sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yan. Ikaw nawa maghari sa amin. So, yun yung pinakamahalagang panalangin ni Jesus, yung maghari ang Diyos. Alam niyo, kahit sa mundo po natin, bakit po maraming drug addict? Ano po? Kasi hindi pa po naghahari ang Diyos sa mga drug addict.
Diba? So, importante yan. Maghari ang Diyos sa ating gobyerno. Diba? Kasi minsan ang mga namumuno, yung mga politiko, ay meron silang kayabangan, ano po. Marami silang pinapangako na kung tutusin na nasa likod ng lahat ng ito para maging matagumpay ang isang gawain, matagumpay sa buhay ay walang iba kundi ang magtiwala ang tao sa Diyos. Ano po? Di po ba? Yan. Sabi dito, at sa gayon ay matupad ang dakilang gawain ng pangalan ng Ebanghelyo ng Karan ng Diyos hanggang sa mga dulo ng mundo sa pamagitan ng pagpapanambalik ng kapangyarihan sa simbahan. Gawa 1:8. So sabi dito sa Gawa chapter 1 verse 8, tingnan natin. Ano po? Sa Gawa 1:8. Chapter 1 verse 8, sabi po dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Yun. Di ba? So, kailangan bumaba ang Holy Spirit sa puso natin at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Bago sinugo, di ba nung Jesus ay namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siya 3 days, ano po, after 3 days. So, 40 days pa siyang nanatili sa mundo upang turuan yung mga tao. At bago siya makyat, sabi niya, dahil kayo tapos na sa teaching, meron kayong masteral, so ang gagawin nyo ngayon, hintayin yung banal na espiritu. Di ba? So ang banal na espiritu hindi kikilos hanggat walang pagtuturong ginawa sa Jesus. Di ba? At ang sabi dito, para maging epektibo kayong saksi, siyempre ang ipapahayag nyo yung mga tinuro ko sa inyo. Pero para maging effective yan, kailangan yung banal na espiritu. Ano po? Yun. Kaya kita nyo po, nung si Pedro mangaral dahil puspos siya ng Espiritu Santo, ano po nangyari? Marami na kumberte. Ano po? Yun. Hindi po pinangaral ni Pedro yung simbahan namin, di ba? Kung sino man religion, ang pinangaral po ni Pedro ay yung krus ng Panginoon. Yung kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay ng Panginoon. Wala pong simbahan ang makapagliligtas sa atin. Kahit pumasok ka sa simbahan, hindi ka pa rin maliligtas. Dahil ang namatay po sa krus ng Kalbaryo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang mga katangian ng paggalaw ng pagpanumbalik, ano ba yung mga katangian? Yung characteristics. Maniniwala ba tayo sa sino man nagsasabing ang banal na espiritu ay nagdadala ng isang bagong kilusan upang ihanda ang simbahan para kay Jesus sa lalong madaling panahon ay bumalik? So, ibig sabihin, nagmamadali na po ang Panginoon, nagsina po ang panahon. Di ba? At sa maiksing panahon yun, kailangan po tayo ay maging malapit sa Diyos. Ano po? Yan. So, wala pong pag-asa sa politiko. Wala pong pag-asa sa mga pamunuan. Di ba? Tayo, pwede tayong bumoto. Kaya nga po sa simbahan namin, hindi kami nag-endorse ng politiko. Bakit? Kasi ang politiko nagkakamali yan. Kahit anong sabi ng politiko, ito yung gagawin ko, mabibigo siya. Sino na ang hindi kaya mabigo? Ang kanyang mga sinasabi ang Diyos. Diba? Alam nyo, 33,000 promises yung tinapad ng Panginoon. O nagawa niyo yun, bakit makapali siya? Ito mga politiko natin limitado. Diba? Tuloy ng pangako ni BBM, ano? Sabi niya, 20 kilos ang bigas. Pero kung walang makikisa doon, hindi kaya ng presidente yun. Pero kaya ba ng Diyos? Gawin nyo na 20 pesos ang kilo ng bigas? Kaya. Diba? O sabi, mahirap yan. Mahirap sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, walang mahirap sa akin. O diba? Kasi makapanin siya, pwede niyang kontrolin. Hindi po ba? Pero ang tanong, bakit hindi niya kinikontrol? Kasi nga, ayaw lumapit ng tao sa Diyos. Maging mga politiko natin. Alam nyo, minsan nakakalungkot lang po, ng mga politiko natin, napunta lang na simbahan pag eleksyon. O subukan mo na eleksyon yan, hindi mabanggit ang simbahan. Maraming politiko nagalang sa matanda dahil eleksyon. O diba? Pero lang, pastor, paano naman ng alcohol? Walang problema yun. Dapat lang naman talaga,
Kasi nakipagkamay ka. Kasi nga, for protection din sa ibang kakamayan mo. Kaya importante na nandun yun. Ba't pati yun ini-issue natin, ano? O, di ba? O, syempre, makikipagkamay ka kahit saan. So, natural, kailangan kong ano yun? Tawag ba? Yung alcohol. O, syempre yan. O, di ba? O. Pero ang issue po natin dito, mga kapatid, so, pagka po ang Diyos ang naghari sa mundo po natin, maging payapa ang mundo po natin. So, sabi rito, pakaunti ng panahon, lalong madaling panahon, sabi rito ay bumalik. Paano natin malalaman na ang isang partikular na paglipat ay isang pagpanumbalik ng Diyos? Ano yung paglipat? Ano po? Yung pagbabago, ano? Yung binabago natin. Paano natin masasabing ito ay galing sa Diyos? Ang anumang paggalaw ng pagpapanumbalik ay dapat na sa buong mundo sa saklaw at epekto. Ang nangyayari sa isang tabi ng mundo ay nangyayari rin sa kabilang linya. Sabihin, yung pagkilos ng Diyos ay sa lahat ng dako. Ang isang lokal na pagbabagong buhay ng simbahan o higit pa ay limitado para sa isang partikular na oras, lugar at tao. Ngunit kapag tinutukoy natin na isang kilosang nagpagpanumbalik, ito ay tumutukoy sa paglipat ng banal na espiritu na darama at naranasan sa buong mundo. Natong ilang mga sipi na magbibigay daan sa iyo upang matukoy kung isang tsak na kilusan ng papanumbalik ay sa Diyos o hindi. So, pwede nating makilala pala. O kasi pwedeng hindi sa Diyos yan eh. Pero paano natin malalaman? O ito po ang unang dapat natin makita. Number 1, paano nakakapekto ang kilusang ito sa ating kaugnayan sa Diyos? Ibig sabihin, yung bang restoration movement na ginagawa ng marami ngayon ay maging dan ba para makalapit ka sa Diyos o lumalayo ka sa Panginoon? O yun. Pag hindi po sa Diyos yan, pag hindi po nakapagpalapit sa Diyos, yan po'y huwad. Ano? Ang gandang kilusan ay dapat na mapalapit sa ating Diyos. O makapaglapit sa atin, ano? Dapat itong lumikha sa ating buhay ng isang nasusunog na mag-ibig sa Diyos. Umaapoy, ibig sabihin, ano? Kailangan umaapoy yung pag-ibig mo sa Diyos. Di ba? At ako'y natutuwa sa Panginoon, umaapoy yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Nakakatawa yung aming mga kasama. Meron po kayong kasamang teacher, ano? Lalo si Madam Banji, kasama na rin po namin dito sa church, no? At napagpala po siya, ano? At alam nyo, so hindi ko po gawain. Marami ako kahinaan eh. Pero salamat sa Panginoon, ipinakita ng Diyos sa kanila na sa Diyos lamang dapat sila magtiwala. Ano po? Yun. So wala po hindi po ako pwede magligtas. Ang naligtas po yung Panginoon. Ano po? Pero sabi po dito, dapat lumikha sa ating buhay na isang nasusunog na pag-ibig para sa Diyos Ama, sa Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu. Dapat din itong bumuo sa atin ng magalang na katakot-takot na takot sa Diyos. Ibig sabihin, meron ka dapat pagkatakot sa Diyos. Fear of God. Ano ibig sabihin ng fear of God? Ibig sabihin yung respeto mo sa Panginoon. Di ba? So, pag meron ka takot sa Panginoon, siyempre, ikaw ay laging masunod doon sa batas. Ano po? Dapat itong madalhin sa atin sa isang punto kung saan ang ating mga puso ay malapit na naugnay sa Diyos at ating pagnanais ay maging banal, walang kapintasan at tunay na sumunod sa pagkakahawig ni Jesus. Ibig sabihin, maging katulad tayo dapat ni Jesus. So, pangalawa, sabi pa rin po dito, number 2, yung una sa English po, kaya ako tinatagalog kasi may mga nanood pong mangyan dito, saka Aita. Number 1, how does this movement affect my relationship with God? So, mas maganda palang basahin. Alam niyo, magturo ko sa Bible School sa lugar po ng Panay, ay kahit English, okay lang. Pagka nagturo ko sa Occidental at saka sa Zambales, ay Tagalog na tatagalogin pa. Ang hirap silang turuan, Pero at least na-check po natin. Pero ito po maganda, kahit ito lang ating basahin. Katulad number 1, how does this movement affect my relationship with God? Paano ba yung pagkilos na yun ay nakapekto sa ating relasyon sa Diyos? Pangalawa, how does it affect my attitude toward the Bible, the Word of God? Ano ibig sabihin nito? Gaano nakakapekto sa ating pagmamahal sa salita ng Diyos?
O baka naman tingin natin sa salita ay sabi na, kaya sinasabi ng marami, sablay ang Biblia ninyo. Di ba? Sa halip binasa ng buo, ang binasa lang ay isang passage, kaya nga dahil di niintindihan, nagkaroon kagad siya ng conclusion na sablay yung Biblia. Ano po? So, hindi po ganyan ang trato dapat sa Biblia. Tandaan po natin, ang Biblia po ay nagsasabi patungkol kay Christ. John 5:39, ang mga ito ang nagpapatutungkol sa akin. From Genesis to Revelation, it speaks about Jesus Christ. Ano po? Ngayon tanong, meron bang Jesus sa Old Testament? Meron. Pero that is a type. Ano po? Typology. Pag sinabing type, ay worldly things with heavenly meaning. Ito ibig sabihin. Katulad ng bato, ano po? Yun yung past. That is, it speaks about Jesus Christ. Ano po? All restoration movements of God are marked by submission to the Word of God. Yun. Kaya pala, English na lang tayo. Ano? Yun. Ang hirap talagang magtagalog. Ano? So, lahat ng restoration movements ng Diyos ay minamarkahan ng pagsunod sa salita ng Diyos bilang huling otoridad, final authority. Tayo ba lahat ay naniniwala sa Biblia? Di po ba? Therefore, just like the Berean Christians, so katulad ng mga taga-Berean, mga Berean Christians, ano po, bago sila maniwala kay Pablo, habang nga si Pablo, tinitingnan na sa salita ng Diyos. Nakakalungkot na maging yung mga namumuna simbahan ay pinagbabawalang magbasa ng Biblia yung kanilang mga tao. Bakit? Kasi nga mahayag yung lahat ng kanilang sinasabi. Ang pinapabasa ay mga leaflet nila, ano, walang masama sa leaflet, pero dapat yan ay, kumbaga, supporting reference. No? Hindi po siya ang reference natin. Ang pinaka-reference natin ang Biblia. Kaya kita niyo po, no? Habang nasata si Pablo, kaya natutuwa si Pablo sa taga-Berean. Kaya dito po sa amin, ang lagi naming sinasabi, okay, habang anong preach, kailangan tingnan nyo sa Biblia. Pag hindi, at hindi na sumpungan sa Biblia yung sinasabi namin, okay, maniwala. Ano po? Kaya ngayon marami na daya. Sino dinaya? Si Kibuloy. Nandaya si Kibuloy, no? Biro mo, sabi ni Kibuloy ay siya yung anak na Jesus. Si Jesus ay may anak. Kung tingnan natin sa Biblia, kung talagang totoo siya sa Diyos, ay hindi mo dapat sasabihin yun. Kasi tanda natin na si Jesus ay kailanman wala siyang anak at hindi yung si Kibuloy. No? Tapos may turo pa na kapag sinipingan niya ang isang babae, ang Diyos ang sumisiping. O ba, mahirap yan. Ano? Kailanman, tandaan po natin, isinuningan dahil ang Diyos hindi kailanman sisiping. Kasi siya ay spiritual, wala siyang kamalayan sa pagsiping ng tao. Sino ang sisiping? Hindi Diyos, kundi si Kibuloy. Ano po? Ngayon, ito po, baka magalit naman yung mga Dutertean sa akin. Ano? Nung wala na po sa Duterte, ay saka nahuli si Senior Aguila. Ano po? Nung nakaupo pa si Duterte, hindi nahuhuli ito. Diba? Kita man daming kabulastugan ng ginawa, no? Yan. Diba? Napakasal yung yung 13 anyos pa lang. Ay pag pinag-aralan mo yan sa nung turang ng FDS, hindi pwede pang mabuntis yung 13 anyos pa lang. Kawawa po yun, ano? Kita mo na. Bakit mo ginagawa? Ginagawa ba ng Diyos yan? Ang mahirap, sinasabi ni Senior Aguila siya ay pastor. Ano po? Huwad kang pastor. Di ba? Ang tunay na pastor, hindi ganyan ang gagawin. Ano? Meron ka respeto sa mga babae. Di ba? Kaya masabi ko po, in-encourage ulit ng Christians, huwag niyong iboboto si Apollo Kibuloy. Kasi nga, ano ang kanyang isusulong na batas? Pwede nang ikasal ang 13 anyos. Napakatindi niyan. No? Yan. So, ito po yung mga pandarehan ni Satanas na po. Wala po sa Bible yan. Na ang Diyos sisiping kapag sumiping tayo. No? Ang tanong, masama ba ang sex, pastor? Hindi. Hindi masama ang sex, pero dapat asawa mo yun. Di ba? Ang sex dapat sa asawa mo lang ginagawa yan. Hindi mo ginagawa kung kani-kanino yan. Di po ba? Lalo kung nakang-asawa. Di ba? Ay matindi nito. May mga doktrina pa nga na nagpapakasal sa hayop. Saan mo mababasa sa Biblia yan? Yung sumisiping sa hayop, kasalanan din po yan. Nakalagay sa Biblia yan. Bawal yan. Bawal na sumiping sa pinsan. Nung araw, alam niyo si Sarah at saka si
Abraham, magkapatid po ito, half sister niya si Sarah. Pero ang tanong, bakit pinapahintulutan nun? Kasi kakaunti pa ang tao nun. At hindi nakaka-apekto sa genes ng tao. Hindi abnormal di po ba? So, kailan binawal? Panahon ni Moises. Up to fourth generation. Di ba? Ngayon, nahirapan kami determine ano yung fourth generation. Hanggang fourth generation. Ngayon, salamat naman, may nakapagpaliwanag yung isang abogado. Katuloy, pisang buo mo, hindi mo pwedeng sipingan yan. Bawal yan. Pero ayon sa ayon din sa pag second degree na, second cousin natin pwede na. Kaya hindi ko pa ma-determine kung ano yung second degree, po. Pero sabi ni Moises, hanggang fourth generation ay hindi pwede sipingan. Pero kita nyo po, maraming tao ngayon, kayo'y naturingan pa naman ng mga Kristiyano, pero ang gusto nyo mapangasawa ay kadugo nyo. Napakahirap niyan. So alam nyo, kaya hindi tayo magtataka kung may crush yan. Yan? Abnormal yung anak. Po. Yun. So tanda natin, ang restoration movements ay magdadala sa iyo para markahan ang pagsunod sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Panginoon bilang final authority. Kapag wala sa Biblia, wag natin gawin. Therefore, just like the Berean Christians, ito na talakay natin. Yun. Pangatlo, so ito po yung 4 lang, 6. How does it affect my relationship with other people, with brethren? Ganito nakakapekto sa ating relasyon sa ating kapwa. Yun. Ngayon, ang isang taong makadiyos talaga, pag napuspos ka ng Holy Spirit, ang trato mo dapat sa kapwa may maayos. Diba? Nahulog yung sinampay ng kapitbahay mo, dapat damputin mo yon at isampay mo. Hindi wala kang pakialaman po. Diba? So meron, kaya sabi ng Diyos dun malin mo ang Diyos, una sa lahat, diba? Buong puso't buong isip. Pangalawa, malin mong kapwa mo gaya ng sarili mo. Po? Yun yung sinasabi po na utos. Hindi lang tayo susunod sa Diyos, hindi lang tayo magmamahal sa Diyos, maroon din tayo magmahal sa kapwa natin. Di ba? Kaya merong kasabihan Diba? Yung kung ayaw mong gawin sa iyo yung ginagawa ng mo sa wag mong gawin sa iyo, wag mong sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa iyo, di ba? Dapat alam natin kung ano ba ang meron sa kapwa natin. Meron tayong respeto, meron tayong pagmamahalan po. Alam niyo kung bakit ganyan po yung mga tao ngayon. Kasi wala sila sa Diyos. Ang isa nasa Diyos, dapat magmamahal sa kanyang kapwa. Di ba? The restoration movement of God should bring closer to others. So matindi yung pagmamahal sa kapwa. Yung pagiging malapit sa tao. Po? Yun. Hindi na ibig sabihin pautangin mo, katikilo ko. Hindi man ito ibig sabihin ito. Ibig sabihin yung marunong ka ng respeto, marunong kang gumalang. Di po ba? Hindi ka na nag-iisip. O hindi mo lulukohin yung kapwa mo. Hindi mo pagsasamantali yung kapwa mo. Wala pong scammer. Po? Yan. Bakit marami scammer? Kasi hindi na naintindihan na may utos pala ang Diyos na dapat mo na yung kapwa mo. O huwag mo nakawin yung identity niya. Maraming ganyan. Hacker po. Nanakaw yung identity na napakatindi niya. Kaya ipinapakita lang ng ng taong yun na wala sila sa Diyos. Diba? Kaya kung mga hold upper, ay bakit po kayo nang hold up? Po? 4 lang pala to. Yun. Bakit kayo nang hold up? Kasi nga, wala kayo sa Diyos. O diba? Kung nasa Diyos kayo, ang pangalawa dapat mangyari, magmahal kayo sa kapwa mo. Diba? Yun. It should bring about the plan and purpose of God in the lives of His people. So, ito'y nagdadala ng plano at layunin ng Diyos sa buhay ng kanyang tao. This is to be united to one another just as Jesus and the Father are one. Ibig sabihin, pag sinabing united, tayo may kipag-ugnayan sa kapwa natin. May pagmamahal tayo, respeto sa kapwa po natin. Po? Yun, yung pagpapahalaga. Diba? Alam niyo po kung talagang nasa Diyos lahat tayo, wala namang magnanakaw ng cellphone, wala nang magnanakaw ng gasolina, nanakaw ng gasolina dito, Ako nag-pray sa Panginoon. Takado ako pag ako nagpe-pray para sa protection sa
mga member namin ay bakit sila protektado, bakit ako nanakawan ng gasolina? Ang sagot ng Diyos yun, ganun talaga ano. Pero tanda natin nahuli na yun ano. So, yun ang sagot ng Panginoon. Pero ang ibig sabihin doon, talagang ano, na kung ikaw talaga ay maka-Diyos talaga, dapat hindi ka magnanasa. Di ba utos yan sa atin ano? Oh, wag mong pag-imbutan ang pag-aari ng kapwa mo, yung asawa niya, wag mong pag-imbutan din ano. Kahit maganda pa sa paningin mo yan. Di ba? Oh. At ang tanong, sino yung kapwa mo? Siyempre yung asawa mo rin. Respeto mo yan ano. Hindi ka dapat nangaliwa. Yun. Dapat lagi ka sa right. Ano po? Yan. Pang-apat, pinakahuli, how does it relate to the Great Commission? Gaano ito na, ano ang kaugnayan nito? Gaano ito nakakapekto sa ating pangangaral sa tao ng salita ng Panginoon? Sa mabuting ebanghelyo ng Panginoon. The church in general must be revived and empowered to move on to fulfill the Great Commission. Yung Matthew 28:19-20 ay Great Commission ng Panginoon na sabi niya, gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa, sila'y bautismahan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at turo ang sumunod sa Panginoon. Yun po yung sabi ko. Ano. So the move of God should pour out into our hearts. So ang pagkilos po ng Diyos ay inalagay sa ating puso ang pag-ibig at compassion of Jesus for others. Ano? So alam niyo po, ang dapat na mangyari sa atin yung compassion ni Jesus mapunta sa puso natin. Dapat meron tayong compassion ni Jesus, meron kang habag sa kapwa mo. Ano? So ito lang po. At dapat tingnan natin mabuti yung buhay ng bawat isa. Ano po. Hanggang dito lang po tayo. Pagpapatuloy natin sa note yung ating talakay about spiritual revival. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapansalahat. Salamat Panginoon sa araw na ito. Patuloy ka namin pinupurit na pasalamatan na nakila sa buhay po namin. Salamat sa mga narinig po namin ngayon. At dalangin po namin na nawa ito'y timo sa puso ng bawat isa. Maraming salamat Ama sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen.